Nasa mapa nga ba ng mundo ang West Philippine Sea o tayong mga Pilipino lang ang nakakaalam nito? Kung titingnan natin ang mapang ito, noong 1909, tinawag ng mga Portuguese ang katubigang ito na China Sea dahil sa kanilang palagay, ito ang kanilang babaybayin kung patungo ng China. Samantala ang Pacific Ocean naman ay pinangalanan ni Magellan noong 1519. Mula 1930s, tinawag na itong South China Sea sa mga official world maps upang ma-distinguish ito from East China Sea. Tinatawag ito ng China bilang South Sea o Nanhai at sa Vietnam, East Sea naman o Bien Dong. So sa Pilipinas, ito ba ang West Philippine Sea? Ang West Philippine Sea ang opisyal na katawagan ng Pilipinas sa bahaging ito ng South China Sea. Pero, nasimulan lang itong ginamit ng gobyerno noong 2011 bilang simbolo ng paghamon sa China sa pag-aangkin nito sa kabuuan ng South China Sea. 2012 nang simulang gamitin ng gobyerno ng Pilipinas ang West Philippine Sea upang ilarawan ang katubigan sa kanlurang bahagi ng bansa sa mga mapa, komunikasyon at sa mga dokumento. Unang-una, nais nating linawin na ang West Philippine Sea ay hindi ang kabuuang South China Sea, kundi ang bahaging ito lamang na katubigan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas na nakapaloob sa 200 nautical miles, while ang South China Sea ay kabilang sa mga marginal na dagat sa Pacific Ocean. Ibig sabihin nito, Solid Archers, napapaloob ito sa teritoryo ng iba't ibang bansa. Makikita ito sa timog ng China, sa silangan ng Vietnam at Malay Peninsula, kanluran ng Pilipinas at hilaga ng isla ng Borneo. Ngunit bakit nga ba ganun na lamang ang angas ng China sa pag-claim ng buong South China Sea? Bago ko sagutin yan, kailangan muna nating malaman kung ano ang EEZ, Sovereign Rights at Sovereignty. Kung titingnan natin ang mapa ng Pilipinas, ito ang tinatawag na baseline ng bansa kung saan mula sa baybayin nito ay sinusukat ang 200 nautical miles para sa exclusive economic zone. Ayon sa international law, sa bahaging ito ng EEZ, wala na tayong sovereignty o soberanya dito. Ibig sabihin ng sovereignty, yung meron kang full control sa gusto mong mangyari sa teritoryo mo at pwede kang magpatupad ng sarili mong batas. Sa gana ng Pilipinas, maging ng ibang bansa, ang teritoryo ay nagtatapos sa sakop nitong katubigan, 12 nautical miles mula sa baseline nito. Sa mapang ito, makikita natin ang territorial claims ng bawat bansa na nakapaloob sa kanilang EEZ. Ang color blue line ay nagre-representa sa claim ng bansang Pilipinas, ang green naman sa bansang Vietnam, pink sa Malaysia, yellow sa Taiwan, yellow-green sa Brunei at pula sa China. Ang mga katubigan naman na hindi nakapaloob sa EEZ ng isang bansa ay bahagi ng international waters at ayon sa UN Maritime Law, pwedeng mag-share ang lahat ng bansang nakapalibot dito. Kung mapapansin, may mga nag-o-overlap ang lahat ng claims, ngunit ang pinakamalaking overlap ay ang sa China dahil inaangkin nito ang buong South China Sea base sa pinaglalaban nitong historical claim. Ang ipinaglalaban na basihan ng China ang tinatawag nilang 9-dash line kung saan naaangkin nito ang 90% ng kabuuan ng South China Sea. Ang dotted line na ito ay ginamit sa mga mapa ng China simula 1940s upang mairepresenta ang kanilang pag-angkin sa karagatang sakop nito kasama na ang mga isla at reefs na nasa loob ng nasabing imaginary line. Ang konseptong ito ng 9-dash line ng China ay nag-e-exist na simula 1947. Ngunit kung kasaysayan lang naman ang pagbabasehan, may laban daw ang Pilipinas dito. Sa mapang ito, makikita sa kanlurang bahagi ang kumpol na isla na kung tawagin ay Panakot na malapit sa Zambales sa Luzon. Ito ang tinaguriang Scarborough Shoal o Panatag Shoal sa ngayon. Ang mapang ito ang naging ebidensya ng Pilipinas ng pagkakaroon ng control over Scarborough Shoal maging sa mga isla na di kalayuan ng Palawan na may markang Los Baos de Paragua na ngayon ay Spratlys. 2 siglo na ang nagdaan bago pa man maisipan ng China ang pagkakaroon nito ng 9-dash line. Meron na tayong pangalan sa mga islang ito at sa pamamagitan ng Presidential Decree 1596 noong 1978, idineklara ang Spratly Islands bilang teritoryo ng Pilipinas
kasama na ang pagtawag dito bilang Kalayaan Group of Islands. Saan nga ba hahantong ang laban natin sa ating mga teritoryo? Let's take a look sa West Philippine Sea sa Google Map. O isusumay natin ito patungo sa Spratly Islands, patungo sa kung tawagin ay Fiery Cross Island. Mapapansin na halos kumpleto na ang pasilidad sa islang ito. May mga pabahay, airstrip, advanced radar station at missile system ang islang ito na inukupahan ng China upang gawing military base. Ngunit ang nakakabigla noong 2013 ay halos hindi pa maaninag ang isla dahil nakalubog pa ito sa dagat. Sa ginawang land reclamation ng China, nabuo ang isla at ngayon nga may mga struktura nang nakatayo. Ganito rin ang sitwasyon sa iba pang mga man-made islands na kanilang ginawa sa ibabaw ng mga baurang ito na ngayon ay mga military bases na rin. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga military bases dito, mas malakas ang kanilang magiging kontrol sa mga parteng katubigan na ito ng South China Sea. Ngunit kung susuriin nating mabuti ang mapa, hindi lang ang China ang umuokupa ng ilang mga nasabing maliliit na isla. Nariyan din ang mga base ng Vietnam, Taiwan at Malaysia. Sa patuloy na girian na nangyayari sa rehiyon, mas tumitindi ang tensyon sa pagitan ng mga bansa. Technically, walang West Philippine Sea na makikita sa mapa ng mundo o sa official na listahan ng mga dagat at karagatan. Ang IHO o International Hydrographic Organization ay nagsasagawa ng survey, charts at listahan upang matiyak na ang lahat ng mga dagat, karagatan at navigable waters ay madokumento at maprotektahan. Sa listahan ng IHO, walang West Philippine Sea na makikita. Tanging South China Sea lamang. At kung halimbawa namang ipaglalaban nating palitan ang pangalan ng South China Sea to West Philippine Sea, o di kaya naman ilaban natin ng bahagi ito ng South China Sea ay ipapatawag nating West Philippine Sea, dito tayo sa IHO kailangang mag-file. At sa madaling salita, aabutin tayo ng 48 years upang makatanggap tayo ng resulta, which is hindi natin alam kung approve o hindi. Sa pagkakapanalo natin laban sa China sa arbitration proceedings, karamihan sa atin ay gustong itulak ang ating gobyerno na pwersahin ang bansang China na ibigay na ng maluwag sa atin ang Scarborough Shoal at ang Kalayaan Islands. Ngunit ganito lang ba ito kadali? Ayon kay Sastrogan dos Sasot, isang eksperto sa international relations, kailangan di umano ng rapprochement. Sa pamamagitan nito, nababago ang relasyon ng dalawang bansa mula sa pagiging magkalaban patungo sa pagiging magkaibigan, ngunit hindi nito nabubura ang hidwaan sa dalawang panig. Nababago lamang ang kondisyon kung paano ito masusolusyonan. Halimbawa, kung ang dalawang magkaibigan ay nagkakaroon ng pag-aaway, mas malaki ang posibilidad na mas titibay ang pagsasama nito kung magkakabati. Sa ganang ito, hindi lang sa China tayo may ipinaglalaban dahil maging sa ibang mga bansa ay may territorial disputes tayong dapat lutasin. Ang China ay mayroong claim at siguradong ipaglalaban nila ang kanilang claim. At sa parehong paraan, ganito rin ang gagawin ng Vietnam, Taiwan at Malaysia. Ipaglalaban din ng mga ito ang kanilang mga claims. Ang claim ng China sa South China Sea, mayroon itong soberanya sa malaking parte ng South China Sea. Ang ating claim is just EEZ na mauhulog lamang sa sovereign rights at hindi sovereignty. So ano na? Hahayaan lang ba natin na manghimasok ang Amerika sa issue na ito na may ibang pakay din sa China? At bakit sa lahat na bansang may claim sa bahaging ito, ang China lang ang pinoprovoke ng US? Samantala, tahimik ito sa Vietnam na mas marami pang isla ang natayuan na nito ng base sa South China Sea. Tanging ang solusyon sa dispute na ito ay isang bilateral negotiation sa China na walang intervention mula sa US. Uulitin natin, ang West Philippine Sea ay isa lamang termino na ginamit simula sa administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino sa pamamagitan ng Administrative Order No. 29, AO 29 on September 5, 2012. Walang makikitang West Philippine Sea sa opisyal na mga mapa ng mundo. Ang tanging nire-recognize internationally ay ang South China Sea. Kaya naman sa mga sinasabing wokes na nagpapakalat ng hashtag atin ang West Philippine Sea, ngunit takot naman sa mandatory ROTC. Sana ay naliwanagan kayo sa video nito.